posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang 7 Steps to a More Peaceful Life. Ang buhay, bagamat mahaba, ay sa totoo lang maiksi. Ilang taon lang yan, 70, 80, 90 years, 100 maybe. Kaya dapat ang buhay ay sulit ang panahon. At pag magulo ang buhay, lalong nababawasan yung enjoyment, yung blessing, yung mga iba't ibang magiging dapat ay bunga nito. Ang buhay dapat ay mapayapa. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin 7 Steps to a More Peaceful Life. Salamat Panginoon dahil kayo'y mabuti sa amin at gusto niyong tahimik ang buhay namin. Turuan niyo kami ngayon na pagbulay-bulayan ng ilang mga katuruan, mga example sa Bible, at kapulutan namin ng aral, Panginoon. Bigyan niyo kami ng karunungan na maikonekta sa buhay namin itong aming mga binabasa mula sa Biblia at magbunga ito ng kapayapaan sa aming buhay. Forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities, make us whole, heal us, teach us, give us your peace. May your mercies abound in our lives. Father, deal with us, teach us, be the speaker. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray. Dapat ang buhay nga, tulad ng sinabi natin, payapa. Tahimik. Bakit? Pag tumitingin tayo sa mga museums, sa mga malalaking mga galleries, pag nakita natin yung mga na-create na artworks ng mga bansa, ng mga sibilisasyon, at itinapat natin doon sa mga period na ginawa yung mga works of art, kadalasan, kasi peaceful yung panahon. Hindi nasa gera yung bansa, hindi sila lumilikas, hindi sila tumatakbo, hindi sila busy trying to survive or killing other people. That's why they're able to create finer things in life. Sa atin mang buhay, hindi man tayo gumagawa ng great works of art, pero maraming nagagawa na mas pino, mas mabuti kung tahimik ang buhay natin. And one step in having a more peaceful life, as far as possible, when you can choose, go only with people you agree with. Go only with people who agree with you. Hindi laging may choice. Kung minsan naoobliga ka to go with people, whether you like them or not, whether they agree with you or not. But whenever you can, sabi sa Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so. Sino nga namang dalawang tao ang maglalakad ng sabay papunta sa iisang direksyon, sa iisang bilis or speed, na hindi naman nila pinagkasundoan na gawin yon. Kasi pag hindi kayo magkasundo, magkasabay kayo maglalakad, magkakagilit kayo dahil yung isa mas mabagal o yung isa mas mabilis. Yung iba gustong lumiko sa kanan, yung isa sa kaliwa. Iba't iba ng pag-aaway-awayan. Kaya dapat pinipili natin hanggat maaari na yung kasama natin kasundo. Very especially apply this in marriage. Kung may choice kayo, may choice pa kayo, mamimili pa kayo ng talagang mapapangasawa sa buhay, piliin nyo yung kasundo nyo. Hindi yung boyfriend mo pa lang, girlfriend mo pa lang, nagtatalo na kayo, nagko-contest na kayo, magkaiba na kayo ng mga pamamaraan, ng prinsipyo sa buhay. Anong klaseng married life ang magkakaroon? Pero hindi na ito pinag-uusapan ng mga kasal na. Nandiyan na yan, pagtsagaan nyo na. Make the most out of it. Pero kung pumipili pa, dapat hindi ka lang puro bulag na pag-ibig, hindi puro emosyon, hindi puro nagagandahan ka lang kasi kaya yun ang gusto mo. Dapat magkapareho kayo ng gustong mangyari sa buhay, ng style sa buhay, maaaring ng ugali. O kung magkaiba naman ugali nyo, yung nagkakaya nyong pag-isahin yun dahil meron mas malaki kayong agenda, your love for each other. Apply this also in friendship. Siyempre, nakikipagkaibigan ka doon sa mga tao na pareho kayo ng mga goal. Kaya yung iba napapahamak sa buhay, napapasama sa maling barkada, sa maling grupo, nadadala siya sa mga maling gawain. Even in partnerships, like in business,
Pag magkaiba kayo ng policy, yung pala mandaraya siya, ayaw mong mandaya, gusto niya pala ganitong style, ikaw ayaw mo ng ganong style, kailangan meron kayong agreement. In associations, even in memberships, and very especially in church membership. Kung kayo umaattend pa lang ng Bible study, nakiki-fellowship, at hindi pa kayo committed to become a member of a church, don't commit at once. No? Tingnan nyo muna yung church culture, tingnan nyo yung style nila, yung pamamaraan ng pamumuhay, kung makakasundo nyo at gusto nyo yon. Iisa naman ang Diyos, iisa ang Biblia, pero maraming iba't ibang church cultures. So why don't you join a church that best expresses your aspirations and where you can have peace? Na hindi laging magkatunggali kayo ng church authority o ng church organization because ibang-iba ang style mo sa buhay. Maraming shades of religiosity and Christianity. It's good to go with those that agree with you and you agree with. So study church culture before committing. There is no compulsion to go with your first acquaintances. Kahit yung mga unang nag-lead sa inyo sa Bible study, unang nagdala sa inyo sa Panginoon, hindi naman kailangan na maging member kayo ng church nila kung talagang iba yung culture ng church na yon sa natural na gusto ninyo. Avoid partnering with people that you don't vibes with. Kahit parang magiging maganda yung negosyo ng kapartner mo, yung ganong tao, pero kung yung mga espiritu nyo hindi nagkakasundo, magkakaroon lang ng gulo yung buhay mo. Find someone else. Avoid untested and prolonged togetherness. Halimbawa, meron kang for the first time makakadate, makakamit, mag-uusap kayo, dapat share kayo glass lang, wag plate. Don't go for dinner, just let's have a drink. Let's have some apple juice, let's have some tea or coffee. Kasi 10-15 minutes lang, tapos na yon. Pero kung nakipag-dinner ka agad, yung pala napakahirap makausap ito, makasundo, hindi mo gusto, ang tagal ng 40-minute or 1-hour dinner. Kung hindi mo pa kilala yung tao, gustong makipag-socialize with you, snacks lang, huwag mo na lunch, mahaba yung lunch. Or lunch lang, huwag dinner, kasi mas mahaba yung dinner. Or probably spend an afternoon with a group, a family, not an overnight fellowship. Merong pamilya, sabi, halika, sama ka sa amin, dalaw ka sa amin. Huwag muna overnight. You don't know, parang impyerno pala yung buong magdamag na yun, kasama yung pamilya na yun. And if you don't know the people, stay an overnight with them, not a vacation. Yung makikipagbakasyon ka nila sa isang island, tapos isang linggo kayo doon, na-discover mo, hindi mo pala gusto yung mga ugali nila, mahirap umatras. So go on a date, not an engagement at once. First get engaged, not married. At mahalaga, friendship, not courtship. Kasi kung magkaibigan lang kayo, lumalabas yung mga totoong ugali na kung minsan nakatago pag nagliligawan. So mas nakikilala mo yung tao. Kaya ang titibay ng mga nagpakasal na dating magkaibigan, nagkagustuhan. Kasi kilala mo na yung ugali niya. Hindi siya nagpapakyut dahil nililigawan mo. At hindi naman extra bait itong si lalaki dahil nanliligaw. Kasi kung nagsimula kayo magkaibigan, mas kilala mo. Why? Because you're going to share life with people. And you have only one life to live on this planet. Kailangan matalino tayo sa paggasta ng panahon. Another step to a more peaceful life is to adjust to people that you must share life with. Kanina pumili, pero merong nakapili ka na, nag-asawa ka na. Meron hindi talaga napipili, no? So kailangan mag-adjust ka. Romans 12:18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. So it's imperative, command, live at peace with everyone. Ibig sabihin, may kakayanan ka na pagiging gawing totoo yun. Sino yun? Kanina tayo nag-a-adjust. Adjust to your parents. Adjust to your brothers and sisters, your siblings. Kasi hindi naman yun napapalitan. It's a sign of lack of intelligence na yung sarili mong magulang, hindi mo pa ma-adjustan. Yun lang ang magulang mo, wala namang iba. At siguradong gano'n na yung ugali noon pa. Hindi naman bago. Mga kapatid mo, makakasama mo sa bahay habang hindi kayo naghihiwa-hiwalay para mag-asawa at magkani-kanyang buhay, magsasama-sama rin lang kayo, di-adjust para mas enjoyable. Hindi naman forever yan eh. Dahil marami umaalis, nag-abroad, nag-aasawa, bumubukod. Lalong-lalo, adjust to your spouse. Kung na-discover mo na hindi pala siya yung taong akala mo ay siya, pero napakasalan mo na, pues tanggapin mo nang siya yon at mag-adjust ka. At yung kabilang partido, nag-a-adjust din dapat halfway para tahimik ang buhay. Adjust to your in-laws.
Magtataka ka naman yung iba, 10, 15 years na niyang biyanan niya, hindi pa niya makasundo. Gaano katagal pang kailangan mo? A lifetime? To realize na hindi mo naman napapalitan yan, kailangan mag-adjust ka na lang. Meron namang napapalitan, pero habang nandyan, mag-adjust ka na rin. Like your superiors at work, your subordinates, your neighbor. So unless you want to move to a new neighborhood, you better adjust to your neighbors. Proverbs 15:17, better a small serving of vegetables with love than a fattened calf with hatred. Mabuti daw, simple na lang na pagkain kaysa napaka-elaborate at masarap na putahe pero nag-aaway-away naman kayo. So ang central message itong Proverbs 15:17, simplify to avoid straining relationships. Gusto mo ng party, ang arte-arte ng party mo, nag-away-away na kayo sa pagod, sa laki ng gastos, what's the point? Kumisan ang gusto naman itong bride, pagka-bongga-bonggang wedding, pero nainis sa kanya yung bibiyananin, sa dami ng mga demands niya, wala namang masyadong pera, simplify. Better na lang, sabi niya, small serving of vegetables than a fattened calf. Tapos nag-aaway-away naman kayo. Ang mahalaga kasi sa tao yung kapayapaan, katahimikan. Hindi yung nakikita lang ng madla. Yung iba gusto niya, kailangan meron tayong malaki at magastos na event para impressive sa iba, pero kayo pala sa loob ng pamilya nyo, strained na, hirap na lahat yung gagastos doon, nag-aaway tuloy kayo. What's the point? Proverbs 25:24, it's better to stay outside on the roof of your house than to live inside with a nagging wife. Mabuti pa daw, tumira ka na lang doon sa bubong, natitirhan naman kasi yung bubong sa Israel kasi flat. Doon ka na lang tumira sa isang sulok doon kasi nasa loob ka nga ng bahay, pero may kasama ka naman nagger. Pwede rin sigurong sabihin naman ito ng wife, mabuti pa tumira na lang ako sa bubong kaysa ang kasama ko namang asawang lalaki dito pagkatamad-tamad, batugan. Walang ginagawa, hindi man lang marunong magtiklop ng pinagtulugan niya na kama at hindi marunong maghugas ng plato, ang tamad-tamad, mabuti sana ko, laki-laki ng kita, hindi naman, tapos tamad pa. So, lalaki, babae, parehong may reklamo yan. Pero ang central message nito, hindi lang dun sa tao na nahihirapan na siya'y lumayo. Dapat yung taong dahilan, kaya gusto tuloy lumayo ng isa, mag-adjust ka. Be companionable. Whether you're a wife or a husband, dapat masarap kang kasama. Lalo sa mga may asawa ito, manalamin kayo at magtanong kayo, masarap ba akong kasama? At tanungin nyo ang inyong spouse. Tanungin nyo talaga, masarap ba akong kasama? Ngayon, pag ang sabi, sarap-sarap. Alam mo na yon, ano? Baka kandidato na niya maglayas o itaboy ka na dahil hindi siya nakakasagot agad. Siyempre, even silence is a speech. Duty nyo, mga kapatid, kung kayo ay may asawa na maging masarap kayong kasama. Hindi yun optional. It is your duty because there's another life that is dependent on what you do with yours. Hindi ka nag-iisa sa mundo. Pag umutang ka, dalawa kayo magbabayad, baka siya pa nga. Di ba? Pag napaaway siya, damay ka rin. Baka ikaw pa nga yung masaktan. Hindi ka nag-iisa eh. Kaya kailangan masarap kang kasama. At ibig sabihin ng sarap ng kasama, nag-a-agree kayo sa gusto nyong puntahan, paano kayo pupunta doon at gaano kabilis kayong maglalakbay. Dapat merong agreement. Kahit sa mga magulang, tatanong nyo na sa sarili nyo, masarap ba akong magulang na kasama ng anak? Mga anak din nagtatanong, masarap ba ako maging anak? Nag-e-enjoy ba mga magulang ko na kasama ako? Why? Because we have a duty to one another. To uplift each other, to prevent each other from falling into sin. Kung tayo nakakainis, nakakagalit, lagi na lang yung ating kapwa nagkakasala dahil sa atin at pananagutan din natin yon. Another way to have a peaceful life is let people be, especially if you have no stake in them anyway. Wala ka namang taya sa kanila, so huwag mo na lang silang masyadong pakialaman. May mga tao kasi gusto palitan ng lahat. Merong makikipag-away pa sa driver dahil sa sukle. Yung ang liit-liit na bagay, nasaksak tuloy siya, nahampas ng tubo, kung ano-ano nangyari sa kanya. Dahil gusto niyang palitan ng ugali at pamamaraan ng lahat ng tao na nakakasalamuhan niya. May mga tao na dapat mong tulungang magbago, lalo permanent parts of your life. Pero yung nakasama mo lang na isang araw, hayaan mo na lang.
Kung open yung tao, tumatanggap ng suggestion dahil matetest mo naman, then be a positive influence. Pero pag alam mong saradong-sarado, mag-aaway lang kayo, what's the point? Hayaan mo na lang siya. And then accept conditions that you must. May mga bagay na tinatanggap lang kasi hindi mo kayang palitan ngayon sa panahon na ito. Philippians 4:12, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. So sinasabi dito ni Paul, kung ano ang kalagayan ko, tinatanggap ko. Lalo't alam ko na hindi ko naman kayang palitan. Ang totoo lang mga kapatid, ang mahalaga hindi yung sitwasyon na nakapaligid sa inyo, kundi yung goal nyo. Goal mo ba halimbawa na makatapos mag-aral, pero yung sitwasyon, ang hirap-hirap, ang gulo-gulo ng mga roommates mo, halos lagi na lang na wala kang time mag-aral kasi maraming trabaho. Pero kung goal mo yon, tatanggapin mo yung sitwasyon, mag-a-adjust ka, and you will do what it takes so that you could finish your studies. It depends on your mission. Ano bang mission mo sa buhay? Mission mo ba kaya ka nakikisama sa mga kamag-anak mo para madala sila kay Lord? Pero ang kukulit nila, ang titigas ng ulo, anong naging ending? Nainit ang ulo mo, nabugnot ka, nag-away-away kayo, you forgot your mission. So dapat alam mo anong goal mo, anong mission mo. And one thing else that is important is your character. Ano bang mahalaga yung character mo? Yung character mo halimbawa na dignified. And so you are surrounded by so many reasons not to be dignified, but you know that your character is important to you. Therefore, you will accept that situation and pass through it with the least damage. May mga sitwasyon na tinatanggap. Kasi nandyan na ano magagawa mo? At pag tinanggap mo na yun, kapatid, huwag ka nang nagdadabog, huwag ka nang nakasimangot, kasi tinanggap mo na. Make the most out of it. Hindi ka naman makakarating na uli sa ganong sitwasyon And if you really behaved well, if you did what is good to do, mamaya magiging blessing pa sa iyo yung sitwasyon kahit mahirap yon. Because you passed it. There are many people who are observing you, and you'll never know that these people will remember you in a very important moment and then think of you and probably call you so that you could go up the social ladder or you could improve your life. Pagka hindi mo na kayang palitan, tatanggapin mo. Kung minsan, merong nagkakaroon ng mga kapansanan, hindi na sila nakakalakad, dati nakakalakad sila, alangan namang buong buhay maging bitter ka. Nabawasan ang iyong paningin, nagkaroon ka ng mga health issues, dati kang mayaman, hindi ka na ganun kayaman ngayon. Dati kang iginagalang, nabawasan yun dahil may ginawa kang bumaba ang iyong pagkatao, tatanggapin mo lahat yon kasi pag hindi mo tinanggap, lalo lang sasama ang kalagayan mo sa buhay. Halimbawa, dati kang malakas tumakbo pero ngayon mahina na yung paa mo dahil nagkaroon ka ng sakit. Okay, probably you can be unhappy for a week or two, a month, maybe 2-3 months, or beyond that, at hindi mo pa tinanggap yon, you are already worsening your situation. Bad na nga ikaw pa yung nagpapaworsen. May mga bagay talagang tatanggapin mo kasi nandun Hindi yun ang gusto mo, pero nandun yon. At pag natanggap mo na yon, makakahanap ka ng space para makakita ka ng enjoyment, fulfillment, and even accomplishment despite that setback. How else do you make yourself more peaceful? Submit to inescapable authority. May mga authority na pwedeng takasan, pero merong hindi. Like the authority of family, of government, the authority of your church, and if you're an employee, corporate authority. Then meron mga situational authorities. Halimbawa, umattend ka ng camp, may camp director. Umattend ka ng retreat, merong director ang retreat na yan. Sumakay ka ng aeroplano, may captain, at saka merong purser, merong flight cabin, na habang lumilipad kayo, sila yung authoritative. Pag sinabi nilang fasten your seatbelt, you fasten your seatbelt. Pag sinabi nilang hindi ka pwedeng tumayo, may turbulence, hindi ka tatayo. Kasi sila yung may authority sa buhay mo habang nandun ka lang naman sa flight. So may mga ganyang authority na lagi, permanent, meron namang pamisa-misa lang na nandyan, but always submit. Why? Because it is for your own good.
At yung authority na yon, backed up yun by power. And if you disobey that, that power will be used against you. 1 Peter 2:13-14, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority, or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. So dapat susunod ka sa authority. Merong rule ng pagbabayad ng buwis ng tama, magbayad ka. Kasi kung nakakalusot ka man, pagka naungkat-ungkat na buklat-buklat, mapaparusahan ka. May authority talaga ang buhay, hindi pwedeng nag-iisa ka lang. Kasi kung nag-iisa ka lang at walang authority, ano mangyayari sa buong sibilisasyon? Jungle, kanya-kanya. Kaya may law, may order. Mamamasukan ka sa isang kumpanya, sundin mo yung mga policy. Papasok ka sa isang trabaho na merong required hairstyle, sundin mo yun. Ayaw mong sundin, huwag kang pumasok. Pero pumasok ka dun, sundin mo. Namasukan ka sa isang bahay, may mga house rules yung bahay na yon, sundin mo. Kung ayaw mo, bumili ka ng bahay mo. Kung hindi mo kaya, namamasukan ka doon, sundin mo. Pero hindi pwedeng nandun ka pagkatapos hindi ka susunod. Sasali ka sa isang organisasyon, hindi ka susunod sa mga policy. Sasali ka sa isang church, hindi ka nagpapasakop. Hindi laging may struggle, laging may conflict, and it will affect your health. Kaya sabi sa Ephesians 6:5-9, slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eyes is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Ang linaw. Sabi, kayong may mga amo, nakatao, kapwa-tao nyo rin, paglingkuran nyo sila at isipin yung naglilingkod kayo sa Diyos. Kung gaano kayo magiging katapat sa Diyos, maging matapat kayo sa inyong amo. Kung gaano kayo magiging mabait sa Diyos, masunurin, ganun ang ibigay niyong pagsunod sa inyong amo. Kasi sabi niya, ang Diyos ang amo ng lahat. Kaya yung amo nyo, may Diyos pa sa ibabaw niya. Ikaw naman, baka mamaya, kahit may amo ka, meron din namang under you, meron kang mga anak, meron kang mga ibang mga namamasukan din sa'yo. Kahit part-time, alam mo na dapat ka din nilang sundin. So dapat magiging masunurin ka. Why? Why does the Lord want us to be submissive to authority? So that we will not have to fight the powerful. Once in a while, you can win in your guerrilla warfare, but you cannot always win against an established government. May mga guerrilla strike ka, nanalo ka doon sa isang skirmish, sa isang battle, pero hindi ka pwedeng manalo doon sa overall war when you are fighting a big power. So why fight your employer? Kung may matatanggal sa trabaho, siya kaya o ikaw? Siyempre ikaw. Bakit mo lalabanan yung makapangyarihan? Para magamit niya yung kapangyarihan niya laban sa'yo. Yung iba kasi hindi nag-iisip, ang umaandar lang pride. Lalaban ng lalaban, pero ang totoo, talo ka talaga dahil bumabangga ka sa pader. So to have a peaceful life, limit, choose, in fact, minimize your battles. Dapat konti lang ang giyera, konti lang ang kalaban. At huwag kang lalaban kung talo ka lang naman. Remember, lumalaban ka lang para manalo, ganun ang giyera. Kaya sabi ni Jose Rizal sa himagsikan ng Pilipinas, huwag muna kayo maghimagsik kasi hindi pa mananalo eh. Hindi pa tayo handa. Hindi labag kay Rizal na magkaroon ng sariling kalayaan at ipaglaban. Pero ayaw niyang pumunta sa giyera, tas talo lang naman. Maraming masasaktan, maraming mamamatay, hindi rin nanalo. So paghandaan nyo yan. Dahil kung may labanan, dapat ang goal mo manalo. Kita nyo yung mga emosyonal. Halimbawa sa mga pelikula, merong isang mahirap, ang feeling niya, naape. Uuwi, kukuha ng pantaga, kukuha ng tabak niya, at nagsisisigaw, galit na galit, susugurin niya ngayon yung mayaman na umapi sa kanya, hindi pa siya nakakalapit, binaril na siya. Patay. Kasi lumalaban siya, hindi naman para manalo, pinagbibigyan lang niya yung emosyon, yung silakbo ng damdamin. Don't fight when you cannot win. So, para tahimik ang iyong buhay. Do not offend those who have power over you. Again, family. Pwede ka bang makipagtikisan sa buong pamilya mo, wala kang kakampi ni isa, tapos akala mo mananalo ka? Mahirap yun. Government. Again, the church.
corporate and situational authorities. Do not offend them. May powers over you. Iniinis mo yung stewardess doon sa aeroplano. Diba? Samantala pag natutuwa siya sa'yo, kahit na hindi oras ng merienda, kung minsan may daladalang merienda, pinilalapag sa'yo, dahil natutuwa siya sa'yo. Pero kung hindi siya natutuwa sa'yo, kahit oras na ng merienda, kung alam niyang yung isang tray doon ay nalaglag kanina, baka yun ang ibigay sa'yo. Although that's against company policy, pero people are people. They want to get even pagka inapi mo yung mga may power over you. Kahit situational power. Bawa yung waiter sa restaurant. Inapi mo ng inapi, pinagalitan mo ng pinagalitan, anong baka ilaglag niya yung ipis doon sa soup mo at tanggalin niya uli bago niya ilabas. Malay mo. Diba? Kaya dapat, hindi mo ino-offend yung mga taong merong pwedeng gawin laban sa'yo. Hanggat maaari, you don't do that. Ecclesiastes 10:2, don't even think about cursing the king. Don't curse the rich. Not even in secret. A little bird might hear and tell everything. Yung mga ibang tao hindi marunong eh. Chichismisin nila yung boss nila sa fellow employee. Sa palagay nyo, hindi nakakarating yon. Sabi ng Bible, a little bird might hear and tell everything. And you know that it is not Pipit or Maya ang pinag-uusapan. Tao rin yung makakarinig. And most of the time, yun mismong pinagsabihan mo. Matalino ka, huwag kang magsasalita ng mga laban sa mga taong may kapangyarihan over you. Kahit ang kausap mo, kapareho mo lang api. Kasi hindi ka safe, hindi ka secure. Baka sabihin nila, may magagawa ka ba? So, whenever you can, huwag lumaban sa hangin. Huwag lumaban sa alon. Huwag lumaban sa agos. Gagawin nyo lang yon kung ang talagang nakataya, puri, dangal, or high morality. Pero for other things, don't even do it. Merong mga empleyado, mayayabang. Mga manager sila ng ganong department, ang gusto ng may-ari ng kumpanya, gawin mo A. Ang gusto niya B, makikipaglaban sa may-ari ng kumpanya. Ano mangyayari sa'yo? Empleyado ka. Kaya iba nagre-resign out of amor proprio, nagugutom ang pamilya, nakakandara pa maghanap ng ibang trabaho. Amo mo yan, bigay mo yung gusto niya. Liba na lang sinasabi niya, sige, gumawa ka ng napakasama, pumatay ka ng tao, diba? Sunugin mo yung mga neighborhood, hindi mo nga susundin, pero yung style, siya yung amo, siya yung may-ari ng kumpanya. Huwag kang mayabang kahit meron ka bang management degree. Walang mangyayari sa'yo, nalalaban ka sa iyong mga employer. And I've seen so many young people na mga mayayabang na ganyan, nawawalan tuloy ng trabaho. Puro akala mo yung mga teoryang napag-aralan niya sa school, yun na lang ang mahalaga. Importante, nagsasubmit ka to authority. And finally, 7, be kind to those under you, but can undermine you. So mabait ka sa makapangyarihan, mabait ka rin doon sa mga taong nasa ilalim ng iyong kapangyarihan, dahil kahit langgam, kayang kumagat. Kahit anong maliliit na bagay, nakakapuwing. Mga clerk, halimbawa, ang yabang-yabang mo, pupunta ka doon sa reception, iniistab-istab mo yung clerk, yung secretary, hindi mo ba alam kung anong kapangyarihan niya na pwedeng hindi mo makakausap yung makakausap mo pag naharangan ka nun? Nung clerk ngayon, nung secretary na yun, nung receptionist, yung hindi magandang pakitungo mo sa mga hotel receptionist, ang na-assign sa yung room tuloy, pagpunta mo, wala palang bintana. Dahil nakakainis ka, ang yabang-yabang mo eh. No? Yung mga nasa check-in counter ng airline, baka malagay ka doon sa kabuntut-buntutan ng eroplano na kung minsan natatanggal na iiwan. Dahil ang yabang mo. Mga hairstylist, kung minsan ang sungit-sungit mo sa kanila, biglang, ay mistake, ay naputol lang tenga mo, sorry ma'am, pero putol na rin yan. Diba? Pwedeng-pwede ka nilang ma-undercut, literally. Mga professionals, so many ways could be used by people to harm you if you are not nice. Construction crew, gumagawa sa bahay mo, mga tubero, mga karpentero, naku, be nice. Dahil yung mga iba dyan, pagtalikod mo, pinupuno nila ng semento yung mga tubo na drainage ng yung banyo, ng yung toilet. Ang liit-liit na lang natitirang clearance. Habang bago yung lababo mo, tulo ng tulo, yung nade-drain, pero pag may konti ng bumarang 3 buhok,
babara na kasi ang liit-liit na pala natira. Nilagyan kasi nila ng mga semento sa loob. Kasi ito yung dadating ka doon, ang yabang-yabang mo. Of course, that's bad. They should not do that. But people do that. So you avoid that. Yung mga ibang electrician, ginagawa nila, after 3 months, masusshort yung bahay mo, masusunog. Tapos nasa labas siya, tuwang-tuwa, nagtatatakbo ka dahil aapoy ka. Dahil inapi-api mo siya. People can always harm you. Be nice. It's always good to be good so that you'll be more peaceful. Ephesians 6:9. And masters, treat your slaves in the same way, meaning with respect and sincerity of heart. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Sabi yung mga under you, huwag niyong kakalimutan, ikaw naman under God. So pag inapi mo yung mga under you, yung God who is above you can take revenge for the sake of those people. Sabi ni Lord, vengeance is mine. So huwag tayong mang-aapi ng mga taong nasa ilalim ng ating kapangyarihan dahil tayo naman nasa ilalim din ng kapangyarihan ng Diyos at pwedeng-pwede niyang ibawi o iganti yung mga yon. Enjoy a more peaceful life. And once peaceful, you can focus on better, finer, and higher things. Pero paano ka mag-a-accomplish ng great things kung kayo lang mag-asawa, nag-aaway araw-araw? Kung artist ka, will you be inspired? Kung technician ka, will you be able to improve your craft? No. Estudyante ka, lagi ka nakikipag-away sa kapatid mo, paano ka makakapag-aral? How will you excel? Always strive for peace. Kaya ang gusto ng Diyos tayo maging peaceable and peaceful for our own benefit. Hindi para tayo maapi. Kasi kailangan natin ng kapayapaan, katahimikan para tayo mag-excel. Para tayo sumaya. Para marami tayong magawa sa buhay. So that we can move from glory to glory. So you can choose to be in a more peaceful place. Totoo yun. But sometimes you cannot choose. Your place is assigned to you by your fate at that moment. So what do? You choose to make that place better. Nasa sayo na yon kung paano mo gagawin. God is peace. Dapat lahat ng ginagawa nating nananalig sa Diyos patungo sa kapayapaan, papunta doon at kapayapaan ang minimithi natin. Hindi yung gagawa ka ng isang bagay na alam mong magagalit yung tao, edi hindi kayo magiging peaceful. Do something because you will benefit from a peaceful life. Salamat Panginoon dahil concerned kayo sa amin. Gusto nyo kaming maging papayapa at tahimik ang aming buhay so we can do great things and enjoy many more blessings. Sa sandaling ito, Panginoon, siyasatin nyo kami kung may mga ugali kami na talagang parang magnet for trouble. Paano kami magsalita? Pag nagsasalita pa kami, may nagagalit o may na-offend. Forgive us, O God. Teach us how to improve our vocabulary. Pagka ba kami may mga kilos ng katawan namin, may mga taong napoprovoke to be violent. Teach us, O God. At meron ba kami mga ginagawang sadyang ang goal namin ay manggulo, makagulo, makapagpahirap? Lord, teach us your ways. At alam namin, kaya mo gusto kaming maging mapayapa. Hindi kami para ipaapi, hindi para ipadehado, but because it is the best way. Turuan mo kaming ma-identify yung mga paraan namin sa buhay, Panginoon, nakakontra ng kapayapaan. Kung kami laging napapaaway, napapakikipagtalo, turuan mong hanapin namin yung kamalian sa amin at hindi lang sa aming kapwa. At ang dalangin namin, Panginoon, lahat ng mga anak mong narito ngayon, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay, pagsisiyasat sa sarili, paggawa ng tama, pagsunod sa iyong mga katuruan at mga halimbawa, lahat kami, Lord, will become agents of peace. So that where we go, there will be more peace than trouble, and our lives will be characterized by peace and happiness. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid at siyasatin ang sarili kung tayo ba ang lumilikha ng mga away at pag-aralan din natin kung paano tayo makikipag-react sa mga taong palaaway. Huwag silang patulan, ipanalangin sila, and minister to them. Teach us, O God, so that those who make trouble around us will be touched by your love through us. Ituro mo sa amin, Lord, to be diplomatic, to be kind, and understanding. In some moments of silence, let all of these beautiful ideas sink into our hearts and minds. Let the Spirit teach us how to continue to improve our lives.
Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang 7 Steps to a More Peaceful Life. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Disyembre, gaganapin ito sa December 8, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Napakasarap pong pag-usapan at itampok ang mga hiyas ng ating bayan, at ngayon po ang ating itatampok na hiyas ay isang kasabihan. Ang mga kasabihan po ng ating bayan ay talagang tunay na hiyas sapagkat kailangan ng katalinuhan, ng damdamin na malalim at ng bukas na kaisipan upang sa pang-araw-araw na buhay ay makakita ng mga batas ng buhay, generalizations in life na maaaring mai-apply natin sa pang-araw-araw at pangkalahatang mga kalagayan natin. Ang atin pong mga magulang, ang ating mga ninuno ay nakapag-ipon ng mayamang koleksyon ng mga kasabihan. Kasabihan na nagmula sa pang-araw-araw at tunay na mga karanasan. Mga karanasan na nilinis, sinubok, at dinalisay ng panahon. At ang atin po ngayong hiyas na itatampok ay ang kasabihan na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Yan po ay galing sa koleksyon ni Thelma Quintanar at mga kasama sa UP Cultural Dictionary for Filipinos. At kahit naman hindi natin tumabasa doon, ito'y nadidinig natin sa matatanda. Ang maganda nga lamang po ay patuloy natin itong marinig at bigkasin at iparinig sa mga bata, sa mga darating pang henerasyon. Pag ang atin pong mga kasabihan ay hindi na natin naipasa sa darating na saling lahi, yan po'y mamamatay na lamang. Mawawala na ng paggamit na pang-araw-araw, at kapag nawala yon, lugi po tayo. Napakalaking bahagi ng karunungan ng ating collective experience as a nation ang mawawala kapag ating tinalikuran at hindi ginamit ang mga kasabihan. Alam niyo naman po, maraming mga kabataan pag nakakarinig niyan, nakukornihan, but it only shows us kung gaano kagrabe ang miseducation at brain damage na nangyayari sa ating bayan. Dahil ang lahat ng mga tama at magaganda at mga dakila ay nakukornihan ang mga young people. At ang kanilang dinadakila ay mga artista, mga singers na wala namang maiturong mabuti. Ang atin pong kasabihan, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Ano po ang mga maaari nating mahalaw na mga katuruan dyan? Una, walang taong hindi pwedeng matukso. Hindi mo pwedeng sabing, yung taong yan matibay, pwedeng iharap talaga yan sa tukso. O yan, naku, laki sa Sunday school. O laki yan sa Biblia, laki yan sa simbahan. Matibay yan. Maging ang pinakamatuwid na tao ay susuko at matatalo ng tukso kung ito ay laging haharap sa tukso at bababad sa tukso. Napakaganda po nung metaphor na ginamit. Babad nga naman sa tubig ang kahoy at basang-basa, pero kung lagi niyong ilalapit sa apoy at tatagalan niyo ng paglapit doon, yan ay matutuyo, madadarang at magdirikit, mag-aapoy din yan. Kaya huwag po tayong pakasisiguro. Sabi rin nga sa Bible, ang tao daw na kung kailan sa palagay niya ay napakatibay niya, napakagaling niya, kung kailan sa palagay daw niya ang tao ay hindi matutumba, ay doon mag-ingat sapagkat malapit siya sa pagtumba. Napakahusay po ng pag-observe ng ating mga ninuno sa tunay na buhay at sa kalakaran ng buhay upang masabi
na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Huwag po natin na i-overestimate ang kakayahan ng kapwa natin na manindigan laban sa tukso. Kaya iiwas po natin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, sa mga sitwasyon na maaari silang matukso. Maski gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa kanila at sa kanilang nakaraan, maski gaano pa kalaki ang ating pananampalataya na sila'y magiging matibay, makabubuting iiwas sila o ang ating mga sarili sa tukso. Hiyas ng ating bayan, kasabihang, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kung magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Sa karilagan ng takip siling at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ng unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa't isahin ko man bato sa buhangin. Walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo't pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Alleluia. Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag, makasama ka maging sa aking hatid. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag, pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Alleluia, 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 Alleluia.
Bakit kapag may libing, naglalakad tayo papuntang sementeryo? Meron kasi tayong konsepto nga ng timelessness. So, kung bibilisan mo naman yung libing, natapos agad. Parang goodbye agad, madali. Ayaw nga natin ng madaling goodbye, gusto natin prolonged. Eh di lalo na kung huling paalam yan at dadalhin mo na siya sa kanyang libingan, pinapatagal mo pa. Kaya kahit ang lahat may kotse, may sasakyan, maglalakad pa yan. At kung minsan, kahit na halimbawa dumaan kayo sa highway, nakakotse lahat dahil malayo ang Memorial Park, pagpasok sa gate ng libingan, magbababa ng lahat at maglalakad kasi pinapahaba mo para huwag muna kayong magkaroon ng permanent goodbye. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasakdal dalisay ang puso
tagumpay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, tagliyang karamay, kailanmay di mawawala. Hallelujah! Ating magayway ang kadakilaan ng Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Sambahin ang inyong ngalan. Sa lahat ng tao ng daigdig, ang iyong pangalan. Mabuhay ang Diyos! Hallelujah! Mabuhay ka, O Yahweh! Kalima kami sa banal niyong diwa. Pag-ibig niyo'y ipagbubunyig ng buong sigla. Ating ialay itong awit sa Diyos Ama. Ihayag ang ligayang nadarama. Isigaw sa lahat ng bansa. Hallelujah!
Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Diyos ng Pilipinas! Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!